ito ay tumimok sa puso ng bawat isa, Panginoon, at aming maipamuhay, aming magamit sa araw-araw, Panginoon, na aming pakikibaka sa aming dong ito, Panginoon. Tunay nga po na itinataas ka namin, walang iba kundi ang pangalan mo, Panginoon sa Kristo, at maraming salamat, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ako din, lagi akong kinakabahan pag nandito ako eh. Yung parang sumasabog yung dibdib ko. Oh, matagal na akong na-schedule dito. Pero pag tuwing na ako na pupunta sa dahon ito, talagang nilalamig ang aking mga kamay at nangangatog ang aking mga tuhod. Totoo po yun. Kanina nga, napakainit ko hanggang ngayon, nag-iinit pa rin. No? Praise God. So, alam ko naman ang bawat isa sa atin ay may magandang gising, no? At sabi doon ni Haring David, no? Let me hear of your unfailing love, no? Sa ibang salin, ano yun eh? Yung unfailing love niya, goodness, yung kabutihan mo, no? Sa bawat umaga. So, alam ko, bakit ba tayo bumabangon sa umaga? Yun, nakalagay doon sa akin sa para lang ba magkape? Para kanino ka bumabangon, sabi ng Nescafe. Para kanino ka ba bumabangon? Para mag-asikaso ng mga anakis natin, di ba? Para tayo ay magtrabaho, di ba? Ayun yung usual na ginagawa natin. Bilang tao, siyempre tayo ay mag-aasikaso ng ating mga anak. No? So, isa yun. Yung iba, papasok sa trabaho, di ba? Yun ang routine ng ating buhay. No? Every time na bumigising tayo, nakikita natin yung bukang diwayway. So, ibig sabihin ba nun, hudyat na yun na para tayo ay bumangon at magtrabaho, no? Para sa sarili natin. So, meron pang isang medyo mas malalim pa na kadahilanan ng nais na hiwatig dito ni Haring David. No? Sabi niya nga, let me hear your unfailing love this morning. No, sa umaga, hayaan natin na marinig natin ang tinig ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos sa umaga, tuwing bukang liwayway, tuwing umaga. So, hindi lang ito patungkol na tayo ay dapat magkape na, o magwalis na, o maglaba na. Sino ba naglalaban ng umaga-umaga, naglalaban na? May kilala ako dito. Umaga-umaga, ang sipag na maglaba. Pagputok ng araw, tapos na yun. So, ganun siya kasipag. O, diba? Ayun ang tunay na tigasin. You have to isgat sa buhay ni brother na. So, sabi dito, mayroong ibig ipakahulugan. Hindi lang siya isang hudyat na kailangan mo nang bumangon para pumasok sa work, mag-aral, o asikasuhin ang pamilya. Every sunrise is a reminder. May bagong verses si Lord para sa atin. Yes. Praise God. So, ibig sabihin, may bagong kahabagan ng ating Panginoon. Sa bawat gising natin sa umaga, may panibagong pag-ibig ang Diyos na nakalaan sa atin. May bagong kahabagan si Lord para sa atin. Kung ikaw man ay nakagawa ng mga hindi ka kalugod-lugod sa ating Panginoon, mga ilang araw, so, tandaan mo, pagputok ng liwanag, meron lagi kahabagan na nakalaan sa iyo sa ating Panginoon. Ito ay isang bagong araw upang maranasan at marinig ang unfailing love ng ating Diyos. So, nais po ba nating maranasan yon? Yung unfailing love at marinig ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Siyempre, pag gising natin sa umaga, matik na yon. Amen. Ito ay pagpapahiwatig na ating gunitain at lasapin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi aksidente ang bagong araw. Hindi rin ito random or selected para sa iyo. Ang pagdating ng umaga, hindi ito pinili ka lang ng Diyos para ikaw ay bumangon at gumising. Para sa lahat. Ito ay para sa ating lahat. Praise God. Ganun pa man, tayo ay mapalad kung tayo ay gigising sa umaga. Kung ikaw ay nagising sa umaga, mapalad ka at pati sapagkat binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang pag-ibig, maranasan mo ang kanyang kahabagan sa umaga na ikaw ay nagising. Sabi dito, bakit daw po? Sabi dito,
it is a divine opportunity para sa ating lahat. May oportunidad daw po tayo na maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Amen po ba? Amen. So, gumising tayo ng maaga kanina. Masaya tayo. So, anong narinig natin? Baka narinig natin, hoy, bangon na, magsisiba na tayo. Ganun ba? Ganun ba yung una nating narinig? Pwede, di ba? Sabi dito, kung ating ito yung sinabi ni ating ni Haring David, no? Kung ating babalik tanaw, si David ay ang nagsulat ng Psalms 143. At alam natin, ang buhay niya ay isa siyang shepherd, nandun. Isa siyang warrior. Isa pa? Okay, isa pa? Ano pa? Fugitive, di ba? Worshipper. So lahat ng ito, achievements to ni Haring David, no? So masasabi natin ngayon si Haring David, hindi lang basta-basta ito hindi lang ito basta-basta tao na pangkaraniwan. Talagang hari, warrior, talagang multitask ang ginawa niya sa buhay niya, no? Talagang nandun talaga yung achievements niya sa buhay. Ngunit sa kabila ng ito, meron siyang hindi siya exempted sa pagkakaroon ng mga life challenges. Tulad din natin si Haring David. Hindi tayo exempted sa mga hardships natin sa buhay, sa mga life challenges natin sa buhay, no? Dumaan si Haring David sa betrayal, failure, loss, o matinding pressure, no? Yung magkaroon ka lang ng yung merong nagbabanta sa yung buhay, pressure yun. Kapatid, baka hindi natin makayanan kung may nagbabanta sa iyo, yung death threat. Sino po pa yung meron dito death threat sa buhay? Na parang okay lang yun, death threat lang naman pala yun. Di ba? Wala, di ba? So, may pressure doon, no? Ganun ang naranasan ni Haring David, no? So, ganun pa man, kahit ganun ang naranasan ni Haring David, no? Sabi niya dito, let me hear your unfailing love each morning. May bagong pag-asa, may bagong kahabagan ng Diyos, at may bagong, at dito natin mararanasan ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi niya sinabi, Lord, bigyan mo ako ng mas madaling buhay. Pagising niya, hindi niya sinabi yun. Pagising niya, Lord, bigyan mo ako ng saganang pagkain sa araw-araw na ito, sa bawat araw na ito. Lord, lipunin mo na lahat ng mga kaaway ko na siyang nagbibigay ng bata sa aking buhay. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, Lord, iparinig mo sa akin ang pag-ibig mo, yung unfailing love mo. Praise God. Yun din ba gusto natin sabihin sa ating Panginoon, tuwing na tayo ay gigising sa umaga? Yun din po ba? So, sa umaga, dapat hanapin na natin dapat natin pinapakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Katulad ng prayer niya, Haring David. Sabi dito, ang awit 143 verse 8 ay isang panalangin ng pagtitiwala at paghingi ng patnubay sa Diyos tuwing umaga. Praise God. So, ngayon, pag-usapan natin ang 4 na opportunity na dala ng bawat umaga. So, sabi dito sa 143, let me hear of your unfailing love. Each morning, for I am trusting you. Show me where to walk, for I give myself to you. Ito po ay binalangkas natin, babalangkasin natin sa 4 na bahagi. Ano po? Una putos, yung your unfailing love. Pangalawang putos, for I am trusting you. Pangatlong putos, show me where to walk or lead me the way. At ang pangapat, for I give myself to you. Na nagpapahiwatig na ito ay pagsuko sa ating Diyos. Praise God. Amen po. Pasensya na po at medyo kinakagbanta na po. Sabi dito, point number 1, bawat umaga daw po ay isang oportunidad upang mapakinggan natin ang tinig ng ating walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Paano ito natin mararanasan sa umaga? So humingi tayo sa ating Panginoon ng assurance ng pag-asa at protection sa bawat umaga.
mararanasan natin ito, no? Kung tayo ay hihingi sa Panginoon, tulad ni Haring David, no? Kung paano siya, sabi niya sa Panginoon, gusto ko marinig ang iyong walang hanggang pag-ibig sa akin, no? Sa pamamagitan nito, tayo din naman po ay bilang tao, i-deserve din ang ating puso na hingin yung proteksyon ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagpaproteksyon ng ating Panginoon sa atin, dito niya ipinaparanas yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. So dito, sabi nga sa awit, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas, no? Yung panganib. Ito yung sinabi ni Haring David, no? So, nandun yung kaligtasan na mararanasan natin sa piling ng ating Panginoon kung tayo ay dudulog at mananalangin para sa Kanya. Letter B, pagsisimula ng araw to remember His love toward us, no? Yung sisimulan natin yung araw natin na gugunitain natin yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ay, may po ba? Doon, sa pamamaraan na yun, doon natin mararanasan muli na tayo ay minamahal ng ating Panginoon Diyos. Amen po. So, napakasarap na alalahanin, no? Yung kung paano ka pinagaling ng Panginoon, kung paano ka na binibigyan ng mga pagpapala sa araw-araw, no? Sa umaga, masarap bunatain yun, no? Praise God. Sabi dito, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, and there are new every morning. Great is thy faithfulness, no? Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga, no? Ito yung sinasabi na panaghoy, sa lamentation, no? Sa panaghoy. So, alam po ba natin kung sino yung sumulat ng panaghoy? So, alam ko, pamilya sa atin, sumulat ng aklat ng John. Siyempre, si Propeta Juan. No? Juan, Lucas. Sila yung sumulat ng mga aklat na yun. Pero dito sa Lamentation, ang sumulat nito ay si Prophet Jeremiah. No? Praise God. Sabi dito, sinulat ito sa panahon ng destruction ng Jerusalem. Wasak ang syudad, maraming patay, maraming nawala ng pag-asa. No? Yung panahon na ang mga Israel ay kinubkob ng mga ibang bayan. So, pinakikita doon, kaya po lamentation, dahil ito ay panaghoy. Labis na panaghoy ng isang bayan na hindi sila maaliw. No? Ikinukumpara sila sa isang dalaga na hindi maaliw kahit na sila ay awitan, no? Sapagkat ito ay digmaan, no? Kung alam natin ang digmaan, maraming casualties of war dito. Maraming biktima, maraming mga bata na naulila, at maraming mga babae na naging balo, ama na naging nawala ng mga anak. So, ito yung nangyari na naganap ng panahon na ito, no? Yung panahon ng yung Israelite ay kinukub sila ng mga dayuhan, no? Kaya nga po sa termo, subalit sinabi ni Prophet Jeremiah, sa kabila ng pagkawasak na naranasan nila, His mercies are new every morning, no? Sa bawat umaga pala, nandun yung kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Bagamat tayo ay nakakaranas ng maraming pagsubok sa buhay, distraction, devastation, chaos, no, pagkaguluhan sa buhay natin, lagi natin tatandaan na pag may bungang liwayway, lagi ang sariwa ang kahabagan ng ating Panginoon. Laging may morning, laging may kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Laging ito sariwa, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay laging sariwa at hindi ito magmamalo. So, praise God. Ibig sabihin, kahit wasak ang paligid mo, hindi wasak ang kahabagan ni Diyos. Sabi dito, His love toward us is consistent and constant. So, consistent and constant, tuloy-tuloy ito at nagpapatuloy at walang humpay sapagkat ito ay magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Praise God. Lahat po tayo ay inibig ng Panginoon, alam ko. Inibig po ba natin si Lord? Praise God. O kaya nga po tayo lahat nandito dahil tayo ay para sa Panginoon. Mainaalay natin ang oras, oras natin, panahon natin, no? Para sa ating Panginoon dahil iniibig natin siya.
So, ganito natin maihahabing yung unfailing love ng ating Panginoon. Praise God. Minsan, na problema, hindi naman katulad ng, minsan na problema, hindi naman kulang. No? Si Lord, minsan, inisip natin, Lord, ang dami kong problema. Kulang yata yung pag-ibig mo na binibigay sa akin. Pero hindi ito kulang. Maaaring ang problema sa buhay natin, hindi natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon. Amen. So, lahat tayo nakakaranas ng problema. Given yun sa tao, sa bawat isa sa atin. Ang problema, baka hindi natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba na sabi sa Bible, laganap na ang salita ng Panginoon eh. TV, cellphone, kahit sa palengke ng San Jose, may nangangaral ng Word of God dyan, di ba? Nakikita niyo yung nangangaral ng Word of God sa San Jose? Ano siya? Talagang dinedicate niya yung kanyang buhay. Para hindi kasi ako bumabase kung ano domination mo eh. Hanggat para sa Diyos yung sinasabi mo. Ano sa akin? Inaano ko yun. Tinatanggap ko yun kung para sa Panginoon yung kanyang sinasabi. Regardless kung watchtower ka man, kung basta para sa Panginoon. Basta pipiliin natin yung mabuti. Itapon natin yung hindi natin kailangan. Ganun po dapat tayo. So, katulad nga nung sinabi ko, minsan, kahit marami tayong pagsubok sa buhay, ang problema hindi yung problema eh. Minsan, nakakalimutan natin makinig sa ating Panginoon. So, laganap ng Word of God, dingi na halos sa mga tao sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang problema, yung application ng bawat isa. Nakakikukuha niyo po ba? So, minsan, naririnig natin, may salita ng Diyos, mahusay yan, maganda yan. Pero yung application, application sa ating puso at sa ating buhay. Ayun ang minsan nagiging problema. Kaya minsan, marami tayong pagsubok sa ating pinagdadaanan. Hindi si Lord ang may problema. Minsan, kulang tayo sa pakikinig at application. Praise God. Amen po. So, bilang application sa ating buhay, bago ka buksan ang cellphone mo, so, maaaring kang huminto muna panandalian at mag-reflect, Pag nilay-nilayan natin yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos tuwing umaga. Amen? Sabi ko, ulitin ko kapatid, pag-ising natin sa umaga, maaaring tayong panandaliang huminto at mag-reflect o pag nilay-nilayan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? Amen! Ibig sabihin na amen, agree kayo lahat. So, amen, praise God. Point number 2, mabilis lang, Sabi ni Haling David, every morning is an opportunity to trust in the Lord. So, bawat umaga, ito ay oportunidad sa atin na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Sabi ni David, for I am trusting you. Sa iyo ako ay tumitiwala. Wait lang po Pamesa. Amen. Sabi ni Haling David, for I am trusting you. Sa iyo ako ay tumitiwala. Kung babalik tanawan natin yung Exodus, chapter 16, ito yung panahon na ang mga Israelita ay nagre-reklamo, nagmumurmur sila. Kasi wala silang makain, wala silang, papatayin mo ba kami sa gutom dito, Moses? Buti pa sa Ehipto. Kumakain kami na kahit anong gusto namin, samantalang dinala mo kami dito para mamatay sa gutom. Siyempre, si Moses, dumulog siya sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng makakain ninyo, pugo, tsaka yung isang maliit, mana, manipis na, hindi man sinabi kung pero sabi doon, tila siya, parang maliit na bread, So, nandoon nung pagkakaloob ng ating Panginoon sa mga Israelita dahil sila ay nagrereklamo at nagugutom. Pero, sabi doon, sa wilderness, nagbigay si Lord ng mana
every morning. Pero may instruction, may tagubilin daw po ang ating Panginoon, tagubilin. Sabi doon, anong tagubilin niya? Huwag mag-ipon para bukas. Huwag mag-ipon para bukas. Sabi ng Panginoon. Ayun ang instruction ng Panginoon sa mga Israelita. May kumuha ng marami. Sabi ko kasi, kalahating salop lamang. Hindi ko alam kung gaano kalaki pang salop nila. Hindi ko alam eh. Kasi sa atin, sa pang salop natin, di ba parang lang, 1 pie ng ganito evaporated. Parang ganun sa atin pag magtatakal tayo. Pero sabi doon, kalahating salop lang daw. Wag daw po tayong susobra dun sa ating pangangailangan. Ayun ang instruction ng ating Panginoon sa kanila. So, ano nangyari? Di kumuha sila. Kinaumagahan. Every morning, meron silang nakukuhang mga mana, yung maliliit, maninipis. O di kumukuha sila. Yung iba, hindi sumunod. May kumuha ng marami, may kumuha ng kaunti. Anong resulta nun? Yung kumuha ng marami, hindi naman lumabis. Ayun ang sabi doon. Ngunit yung kumuha ng kaunti, hindi din naman kinulang. Para pantay lang ang naging resulta. Ano po? So ito, ayun ang naging sinabi doon. Meron pang instruction ang Panginoon. Ang sabi doon, kumuha kayo sa hanggang 6 na araw at sa 7 araw, sa 6 dadamihan nyo para kinabukasan ito ay araw ng pamamahinga. So, wala kayong makukuha sa 7 araw. Wala kayong makukuha. Ano ang ginawa nila? May iba, may nag-impok. Impok na unang araw, pangalawa hanggang 6. Ngayon sa 6 na araw, nag-impok sila. Ayun ang instruction ng Panginoon. Pero yung iba, hindi. Hindi nag-impok. Kumuha sila ng araw ng pamamahinga. O di, madaling araw pa, hanap sila. Wala silang nakuha. Anong aral doon? No? Ibig sabihin doon, ang tinuturo doon ay ng ating Panginoon, yung daily dependence natin sa ating Panginoon. Amen? Ang Lord magbibigay, bawat umaga, meron siyang nakalaan na kahabagan sa atin. Meron siyang pag-ibig na nakalaan para sa atin. So, ang nais ng Panginoon, yung pagtiwalaan natin siya na hindi nga siya yung magpo-provide at magsusustain ng ating pangangailangan araw-araw. Amen? Amen. No? Diba? Araw ng pamamahinga. Nagtrabaho siya. Wala siyang napala. Kung babasahin nyo sa Exodus chapter 16, nakikita niyo, may kumuha sila. Anong nangyari? Nagalit si Lord sa kanila. Gusto niyo ba magalit si Lord sa inyo? Kaya pagkaroon ng pamamahinga, nagagawin? Magpahinga ka para sa Panginoon. Baka naghanap ka, wala kang mahanap. Hindi mo man ako, kahit konti. Ang instruction sa araw ng pahinga, magpahinga ka. Diba? Tatabaho. Ako nga sa amin, may pagkapapasok ka ng linggo Hindi ko lang nasasabi kay Ate AJ. Pagpapasok ka ng linggo, may additional. No? I think may additional ka sa incentive. Kaya lang, hindi mo na ako napasok ng linggo May incentive kaya ako? Lord, diba? Pag pumapasok na ako ng linggo, ibig sabihin, ito si brother, ano na to? Humahapit na natukso na sa incentive. Pero hindi man ganun kalaki yun. Maliit lang naman yun. No? Hindi man ganun kalaki. Hindi man milyon. Ano lang yun? Sapat-sapat lang. Ganun pa man, hindi natin dapat inihahambi o pinagpapalit yung araw ng linggo sa gawain para sa ating Panginoon. Di ba? Kasi ito yung katungkulan natin. Bilang tao, dinikha tayo ni Lord, pinagkakalupin na tayo ng araw-araw. So, bilang pasasalamat, i-acknowledge natin yung pagiging yung supreme na sila ng ating Panginoon. Amen. Napatagal na ako. Ang dami pa nito. Sabi dito, amen. Kasi gusto ni Lord, turuan sila ng daily dependence. Pagpapasakot at pagpapananalig sa Diyos sa halip sa sariling kakayanan. Amen. Ito na nga yun, yung pagpapasakot natin sa ating Panginoon, Kung ano yung mga sinabi ng ating Panginoon, ito dapat ang ating ginagawa.
pagpapakita ng faith na gabayan tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, trusting God doesn't mean wala kang problema. It means, kilala mo kung sino ang kasama mo sa problema. So, pag tayo po pa may problema, kanino natin inilalagak yung ating problema? Siyempre sa ating Panginoon. Kasi nga po, tayo ay nagtitiwala sa kaya niyang gawin. Praise God. Sabi ng Panginoon, we can trust to His promise, no? Pwede na mapagkakatiwalaan natin ang kanyang mga pangako. Sabi sa Hebreo 13:8, kung sino si Jesucristo, siya noon, siya rin ngayon, at magpakailanman. No? Kung ano yung pinangako ng ating Diyos sa mga Israelita noong panahon ngayon, siya din ang Panginoong Jesus na nangako sa atin. Hindi siya nagbabago. Noon bukas at magpakailanman, siya ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Okay. Sabi dito, point number 3, every morning is opportunity to follow His leading. So, isang pagkakataon ito, oportunidad na pagigising ka sa umaga, ay iyong maranasan mo, no? Maramdaman mo na ang pangunguna ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Sabi ni Haring David, show me where to walk. Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Ito ang dalangin ni Haring David, no? Sa dapat nating isa pang dapat nating tularan, no? Lord, pagising sa umaga, Lord, ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Ano ibig sabihin nito? Inaamin ni Haring David na na wala siyang kakayanan sa lahat ng bagay. Hari to, mandirigma ito, giant slayer to. Ganun katindi si Haring David, di ba? Tayo, rider ako di ba? Ganun pa man, dito bumabase kung ano ang katayuan mo sa buhay. Yung pinapakita dito na dapat natin yung ibigay sa Panginoon yung mga ating lalakaran, no? Sa katulad ni Haring David, ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Sabi dito, turuan mo kong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang iyong spirito ay mabuti. Patubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Praise God. Teach me to do thy will, no? Ito ang dapat natin na dinadalangin sa umaga, no? Sa umaga pa lang, pagising, Lord, pangunahan mo ang aking gagawin sa umaga ito, no? Ingatan mo ako at gabayan, no? Ito dapat na nagiging prayer natin katulad ng prayer ni Haring David. Sabi dito, si Haring David, dinamin niya na ang kakulangan niya sa harapan ng Diyos. Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Pero sabi naman dito, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, sa Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunubak. Praise God. Amen po ba? Minsan, hindi natin alam ang gagawin natin sa umaga. Pagising natin. Pero ito ang ating panghawakan yung salita ng Panginoon. Kung kinukulang ka ng kaalaman, no? Sa Diyos tayo humingi ng gabay. Amen po ba? Sabi ito, acknowledging that human wisdom is insufficient, no? Ito yung sinabi ng Haring David, ituro mo sa akin ang daan na aking lalakaran. Nagpapatunay lamang ito na ang pananaw natin bilang tao ay hindi sapat, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay higit na matayo kung ihahandi sa ating kaalaman. Praise God. Humingi ng direksyon at karunungan sa bawat desisyon natin sa buhay. So, yun naman talaga no? Sometimes nabablangko tayo sa buhay natin. Pero ganun pa man, kung tayo ay hihingi, panghawakan natin yung sinabi dito sa Santiago 1:5 na humingi tayo ng karunungan sa ating Diyos, ang Diyos ay magbibigay na sagana at hindi nanunumbat. Praise God. Ang sabi sa awit, chapter 32, verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tutuluan kita, at laging papayuhan. Napakagandang sinabi ng ating Panginoon, no? So kung tayo ay lacking sa pangunawa, no? Ang sabi niya, tuturuan tayo. Siya mismo ang magtuturo sa atin ng daan. Tuturuan kita at laging papayuhan.
Katulad natin, mahirap ba marinig ang tinig ng Lord sa umaga? Minsan, mahirap. Bakit? Pag tayo nga daw po ay puno-puno ang umaga mo ng ingay. Puno-puno yung umaga mo ng pasanin. Para ang hirap makapakinig sa Panginoon. Pag ang kalooban mo ay puno-puno ng kabigatan sa buhay, parang hirap makapakinig ng salita ng Panginoon. No? No, pero dapat na po tayo ay sa tuwing umaga, tayo ay humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Tulad ng sabi ng ating Panginoon, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Amen. Praise God. Sabi dito, hindi lang decision making ang ginagabayan ng ating Panginoon, pati attitude mo. Pinapangunahan niya tayo, pati words natin, pati reaction natin. So, sa lahat ng bagay sa buhay natin ay pinapangunahan pala tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. So ito pala, no? Ito pala yung nais ng ating Panginoon sa buhay natin, no? Ito pala yung nais niya na matutunan natin, no? Ito din yung nais ni Haring David, no? Na mangyari, no? Yung pangunahan mo ako sa aking lalakaran. So, hindi na pala ang mga attitude natin, salita at reaction natin. Sabi sa Pilipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako tularan niyo ako tulad ng paggaya ko sa ating Panginoon sa Kristo. So, yung character natin, kailangan nakaayon din, naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. So, bilang Kristiyano, ang bottom line naman talaga natin, no, ay matularan ng ating Panginoon sa Kristo, no, sa ating pananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na disciple, no, na mananampalataya, kasi ang tinutularan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Ito yung bottom line natin, no, kaya tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Sabi dito, sa verse 4 na po ako, ay point number 4. Every morning is opportunity to surrender our life. No? Ito na po yung sabi niya Haring David. For I give myself to you. Ibig sabihin, pagsuko, sa inyo ko ipinagkakatiwala ang aking buhay. Ganun din sa buhay natin, tuwing umaga, pag-ising natin, kailangan nandun na yung pagsuko natin sa ating Panginoon. Isang oportunidad na gigising ka ng umaga at isusuko natin yung ating buhay sa umaga pa lang. Ano po? Sabi dito, the disciples surrendered to God when they left everything and followed Jesus. Yung mga disciple, iniwan nila yung mga bagay na meron sila at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. No, amen? Sinabi ng ating Panginoon sa Mateo chapter 16 verse 24, sa kanyang mga agad, sino bang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ganun pala, no? Yung pagsuko, no? Kung nais mo sumunod sa ating Panginoon, talikuran mo yung mga bagay na maaaring nagpapabigat sa iyo at sumunod tayo sa ating Panginoon. Ano kung ibig sabihin nito? Pagkilala na ang Diyos ay may control at sa Kanya ang ating buhay. Yan ba? Yung pagsubong mo sa ating Panginoon, ipinapakilala natin ito na siya yung may control sa ating buhay. Hindi yung tayo yung may control sa ating Panginoon. Letter B, mas madali humingi ng blessing kaysa mag-surrender. So ito, minsan, Lord, ang pagkakilala natin minsan sa Panginoon, tawag nito yung tagapagligtas? Messiah? No? Minsan, meron pa isa, yung tawag sa tagapagligtas. Savior. Ayun, Savior. No? Akala natin minsan, si Lord Savior lang sa atin. Savior pero hindi Lord. So kung isipin mo, parehas lang yun. Magkaiba pala, Savior tsaka Lord. Savior, siya yung sa panahon na tayo ay nangangailangan ng tulong. Lord, wala akong medyo kapos ako. Baka naman.
Di ba? Lord, medyo yung bigasan namin, kaunti naman. O si Lord, siyempre, humiling ka, di ba? Pagkakalubang ka ng biyaya ng Panginoon. Pero yung Lord, di ba? Iba yung Lord eh. Siya yung nagkokontrol ng aking buhay. Tama po ba? No? Pag sinabing Savior, Lord, iligtas mo ako. Si Pedro, iligtas, di ba? Savior. Si Lord talaga, Savior. Pero si Lord, ang ating Panginoong Jesus, Lord din siya. At yun yung isa na hindi natin nagagawa, hindi natin naging Lord ang ating Panginoon. Minsan sa buhay natin, dumadating yung ganun. Kasi, sabi, tayo yung may control. Tayo pa rin yung kumontrol sa ating buhay at hindi natin hinahayaan na si Lord yung maging kumontrol sa ating buhay. Pupunta ako dito, bahala kayo dyan. Parang ganun. Wala akong pakialam kung may gawain kayo. Pupunta ako sa mga barkada ko, magwawalwal kami. Wala akong, bahala kayo kung may gawain kayo. No? Eh hindi, Lord, bahala ka. Hindi ako susunod sa iyo. Parang, mas matigas ka pa kaysa sa Panginoon, no? So, mahirap yung gano'n. Kailangan, bilang Panginoon natin siya yung ating sinusunod at hindi tayo mas masusunod. Diba? Sabi dito, surrendering is not weakness. Kasi sa mundo, pag sumuko ka, may kasalanan ka eh. Diba? Pag sumuko ka, may kasalanan ka, at ano ka. Diba? Pero yung pagsuko sa Panginoon pala, hindi pala ito kahinaan. Nagpapakita pala ito, an act of humility before God. Yung nagpapakumbaba tayo, Lord, tinataas ko ang kamay ko, suko ako. Wala akong alam na magagawa sa buhay ko. Wala akong kakayanan, no? Sa buhay ko, kundi ikaw lamang ang may alam ng lahat ng bagay. Diba? Tulad na sinabi ni Lord, diba? Ay sabi ni Haring David, no? Kanina. Tulungan mo ako na lumakad ayon sa iyong kalooban. So, ganito pala, no? Pinagkaiba nito, no? Pinagkaiba ng Savior tsaka ng Lord. So, ibig sabihin, sabi ni Haring David, sa inyo ko pinagkakatiwala ang aking buhay. For I give myself to you, ibig sabihin, pagsuko sa ating Panginoon. Praise God. Ano ang mga kailangan mong isuko sa ating Panginoon? So sa buhay natin, marami pa, no? Marami. At sa akin, ang dami. Ang dami ko pa dapat isuko sa ating Panginoon. Alam ko, bawat isa sa atin, meron pang mga kahinaan na dapat pang isuko. At minsan ay hindi natin to mabitawan, no? Minsan hindi pa natin mabitawan, no? Pero ang nais ng Panginoon, yung isuko natin ng abot sa Kanya fully. Yung buong puso natin isuko ang ating buhay para sa ating Panginoon. Minsan, meron tayong pride. Alam ko, lahat tayo meron. Mabula, di ba? Mabula ba yung pride niya? Natural yan sa tao, no? Lahat tayo may pride, no? Ano yun eh, ego yun eh. At hindi nawawala sa isang tao yun. Ganun pa man, hindi tayo nananatili doon habang lumalapit tayo sa Panginoon. Patuloy natin na unti-unti, sinusuko natin sa ating Panginoon. At ating karir, mga plano sa buhay. Minsan na yung mga karir, yung kabuhayan mo minsan ay yung nagiging handa para hindi ka makalapit sa ating Panginoon upang hindi ka makasuko. Hindi mo may suko sapagkat meron ka pang hindi mo maibigay sa ating Panginoon na hindi mo siya totally mapagkatiwalaan sa iyong buhay. Pero ang nais ng Panginoon, isurrender natin ang buhay natin para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Praise God. So, conclusion ako, di ba? Ang bawat umaga ay bagong pagkakataon mula sa ating Diyos. Kapag sisimulan natin ang araw sa pagtitiwala at pakikinig sa Kanya, mas magiging malinaw ang direksyon ng ating buhay. Gaano man kadilim ang ating pinagdaanan, kahit tayo ay may failure, kahit may uncertainty o walang katiyakan sa ating buhay, may bagong umaga at kahabagan ang ating Panginoon. At kapag sumisikat na ang araw, meron na tayong sariwang oportunidad upang makinig sa kanyang pag-ibig, no? Pakinggan ang kanyang pagmamahal, pagkatiwalaan siya, sumunod sa kanyang pangunguna at ibigay ang ating buhay para sa kanya. Amen po ba? So, bukas, gigising tayo ng umaga. So, pakinggan natin yung tinig na, papasok na naman. papasok na naman daw. Natural naman papasok, pero bago tayo pumasok,
bago tayo magluto, maglaba, no? Pag huminto panandilayan muna tayo huminto at pag nilayan natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Ano po, no? So, sabi dito sa teksto natin, let me hear of your unfailing love each morning, for I am trusting you. Show me where to walk, for I give you myself to you. Amen. So, sabi niya, let me hear your unfailing love. Kaya natin sa umaga, pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. So, call to action. Sino ang pakikinggan mo? Amen. Sabi sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Susunod tayo kay Lord. Amen. Hindi ko alam kung sino pakikinggan nyo ha. Baka pinakikinggan nyo si Pepe Smith. Kilala niyo yun? Yung rakista. Amen. Sige po, maaari tayo tumayo. Inalahan ko pang worshipin na umawit. Awitin po natin yung isang napakagandang awit para sa ating Panginoon. Hindi ako magsasawa. Hindi tayo magsasawa umawit sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Di ba lang yun? Minsan pa, awitin natin. Pag umaga pa lang pag-isip. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sa iyo sa araw-araw. Minsan pa po, awitin natin sa umpisa. Sa pagkakaisip, ngalan ko'y pupuri. Puso ko'y laging mayamin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sa iyo na araw-araw. Di ako sasawa, tuwing ikaw. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Tuwing ikaw. Di ako sasawa, tuwing ikaw. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Tuwing ikaw. Di ako sasawa, tuwing ikaw. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Tuwing ikaw. Panginoong Jesus. Tuwing ikaw. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umaga nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe po, Panginoon. Napakita nga po sa iyong salita, Panginoon, na sa bawat umaga ng Panginoon na kami ay gigising, Panginoon, sa bawat kumaliwayway, Panginoon, may bagong bukas, may bagong pag-asa, may dito namin mararanasan yung walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon.
Tunay nga, Panginoon, tulad ni Haring David, Panginoon, itulong mo sa amin ang landas na aming tatahaki, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na inaamin namin sa iyong harapan, Panginoon, na wala kami kakayahan, Panginoon, na tumagal sa mundo ito, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa araw-araw, Panginoon, na aming buhay, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, ituro mo, Panginoon, sa amin ang landas, Panginoon. Tungo sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay hindi pa sapat, Panginoon, ang aming katulungan, Panginoon. Aming kaalaman, Panginoon. Ina-acknowledge namin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos na nakakaalam ng aming bukas, Panginoon. Ikaw lang ang may hawak ng aming bukas, Panginoon. Patuloy po kami na mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy kang iparinig mo sa amin ang iyong tinig, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga mundo, Panginoon, maingay, maraming struggle, maraming pumupugaw sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, sa aming pandinig, Panginoon. Maraming pumupuhaw ng mga bagay sa mundo nito, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, kilala mo kami, Panginoon. At patuloy namin papakinggan ang iyong tinig, Panginoon, sapagkat kami ay iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat, Panginoon, ikaw ang aming Ama, Panginoon. Kinikilala na kami bilang Panginoon at hindi lang ang Savior, bilang Panginoon na siya po kontrol ng aming buhay, Panginoon. At kinabukasan namin, Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon, sa pamilya namin, ito, sa'yo namin pinagkakatiwala, Ama, ang mga bagay-bagay, Panginoon. Hindi namin ito kaya kontrolin, Panginoon, ngunit ikaw kaya mong kontrolin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na pinararanas mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa divine intervention, sa divine presence mo, Panginoon, sa umaga pa lang, nararanasan ka na namin, Panginoon. Salamat sa kabanalan mo, sa pag-ibig mo, Ama. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga, Ama, na wala kang ibang sasabihin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, kundi salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, lahat po tayo magsabi na Amen.